Isipin nyo, sa mismong sandaling ito, kayo at ang lahat ng bagay sa paligid ninyo ay humahagibis sa kalawakan ng mas mabilis pa sa 1,500 kilometro bawat oras. Parang science fiction, di ba? Pero ito ang ating realidad. Yan ang bilis ng pag-ikot ng mundo sa equator. Hindi natin napapansin ang galaw na ito dahil sanay na tayo rito. Ngayon, isipin nyo na itong malahiganting carousel ay bigla na lang tumigil. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakanakakatakot na hypothetical scenario at ibibigay namin sa inyo ang 50 nakakikilabot na katotohanan tungkol sa mangyayari kung sakaling huminto ang pag-ikot ng Earth. Maghanda kayo dahil babaguhin ng paglalakbay na ito ang inyong pananaw sa mundong ating ginagalawan. Bago tayo tuluyang lumubog sa kaguluhan, alamin muna natin ang ating starting point. Ang ating planeta ay isang dambuhalang bola na umiikot sa sarili nitong axis sa bilis na humigit kumulang 1,670 kilometro bawat oras, 1,670 km/h sa equator. Ang pag-ikot na ito ang lumilikha ng pagpalit ng araw at gabi, nakakaapekto sa klima, sa daloy ng mga karagatan, at maging sa pagbuo ng protektadong magnetic field ng Earth. Lahat ng bagay sa planeta, kasama na ang atmosfera at mga karagatan, ay gumagalaw kasabay nito na parang iisang buo. Ito ay isang balanse na, bagamat tila marupok, ay nananatiling matatag at sumuporta sa buhay sa loob ng bilyon-bilyong taon. At ngayon, pipindutin natin ang cosmic break at titingnan kung ano ang mangyayari sa perpektong mekanismong ito. Ang mga kahihinatnan nito ay magsisimula sa unang bahagi pa lamang ng 1 segundo. Sa mismong unang segundo, tumigil ang pag-ikot ng ating planeta. Pero ang lahat ng bagay na nasa ibabaw nito ay patuloy nararagasa dahil sa momentum or inersya. Isipin mong nagmamaneho ka sa sasakyang umaabot ng halos 1,700 kilometro bawat oras at bigla mong hinampas ang preno. Ang kaibahan lang, walang seatbelt na sasalo sa iyo. Lahat ng hindi nakakabit ng matindi sa crust ng lupa, mga tao, hayop, sasakyan, puno, maging ang ibabaw na bahagi ng lupa, topsoil, ay lilitaw mula sa kanilang kinatatayuan at lilipad papuntang silangan. Para itong ang buong ibabaw ng planeta ay dumaan sa isang dambuhalang blender. Walang nilalang sa lupa ang makakaligtas sa sandaling iyon. Maging ang pinakamatitibay na skyscraper ay wawalisin mula sa ibabaw ng mundo. Magiging mga ulap lang sila ng mga naglalagablab na debris na lumilipad sa bilis na supersonic. Hindi lang ito simpleng pagkasira. Ito ay ang agarang pagbura sa sibilisasyon mula sa mapa ng mundo. Dahil sa inersya, tuloy-tuloy nagagalaw ang atmosfera kasama natin. Magbubunga ito ng hangin na ang tindi ng lakas ay hindi pa kailanman nasaksihan ng sangkatauhan. Ang bilis ng mga hangin na ito ay maihahambing sa shockwave mula sa pagsabog ng isang atomic bomb. Hahagupit ang mga supersonic na bagyong ito sa buong planeta at sisibakin nila ang lahat ng natira sa ibabaw matapos ang unang inertial strike. Ang puwersa ng erosyon nila ay sapat upang literal na sirain at papatagin ang mga bundok at ang buong kalupaan. Ang hangin na bumibilis ay magdadala ng bilyon-bilyong tonelada ng buhangin, bato at mga labi na magiging isang pandaigdigang abrasive storm. Imposibleng huminga sa ganoong uri ng atmosfera at ang matinding pagkikiskisan, friction, ay magdudulot ng malawakang sunog na sasakop sa buong kontinente. Ganoon din ang sasapitin ng karagatang pandaigdig. Ang tubig, dala ang napakalaking bigat at inersya, ay biglang bubulwak pasulong, lilikha ng mga tsunami na wala pang nakakita. Hindi na ito simpleng mga alon.
Ito ay mga pader ng tubig na may taas na umaabot sa 10 or kahit daan-daang kilometro, nasasalpok sa kalupaan sa bilis na mas mabilis pa sa tunog o supersonic speed. Ikot ang mga ito sa kailaliman ng mga kontinente sa loob ng libu-libong kilometro. Lulunurin ang mga syudad, mga bundok, at lahat ng may buhay na tatamaan nito. Aabutin ng baha ang pinakamalayong dako mula sa baybayin at talagang lulubog ang lahat ng makikita. Ang lahat ng kalupaan sa planeta ay pansamantalang malulubog. Bukod pa rito, ang kinetic energy ng mga alon ay magdudulot ng matinding pagkikiskisan at init na literal na magpapapakulo sa lahat ng dadaanan nito. Pagkatapos nito, hinding-hindi na babalik sa dati ang mundo. Kapag humupa na ang unang kaguluhan dulot ng inersya, magsisimula ang malawakang paglipat ng tubig sa buong mundo. Ang pag-ikot ng mundo ay lumilikha ng centrifugal force na pumupuwersa sa tubig na magtumpok sa rehiyon ng Ecuador na siyang lumilikha ng isang uri ng umang ng tubig. Kapag tumigil ang pag-ikot, mawawala ang puwersang ito. Ang tubig na sumusunod na lamang sa batas ng grabidad ay magsisimulang dumaloy papalayo sa Ecuador at patungo sa mga polo. Lubusang magbabago ang hugis ng mga karagatan. Ang level ng tubig sa Ecuador ay bababa ng ilang kilometro, kaya malalantad ang napakalaking talampas sa ilalim nito. Kasabay nito, ang tubig sa mga polo ay tataas ng husto. Lulunurin nito ang malalawak na teritoryo kabilang na ang buong hilagang Canada, Siberia at maging ang Antarctica. Dalawang dambuhalang karagatan sa polo ang mabubuo sa planeta bilang resulta ng malawakang paglilipat na ito ng tubig sa planeta, mabubuo ang isang bago at nag-iisang superkontinente. Ito ay babalot sa daigdig sa kahabaan mismo ng Ecuador. Lahat ng kasalukuyang kontinente at isla na matatagpuan sa zonang ito ay magiging bahagi ng iisang malaking masa ng kalupaan. Ang sahig ng karagatan na kasalukuyang nakatago sa ilalim ng libu-libong kilometro ng tubig malapit sa Ecuador ay magiging isang tuyo at walang buhay na disyerto. Ang bagong mundong ito ay bubuuin ng dalawang malalaking karagatan sa magkabilang polo at isang dambuhalang kontinente sa gitna. Dahil dito, ang mga mapa na nakasanayan natin ay tuluyan ng mawawala ng saysay. Ang nabigasyon, ang ruta ng kalakalan, at maging ang mismong konsepto ng kontinente. Lahat ng ito ay kailangang muling pag-aralan at tukuyin mula sa simula. Kung, siyempre, may matitira pa na makakagawa nito. Hindi lang ang mapa ng mundo ang magbabago, kundi pati na rin ang mismong hugis ng planeta. Sa kasalukuyan, dahil sa pag-ikot, hindi perpektong bilog ang daigdig. Medyo lapad ito sa mga dulo o poles at nakaumbok naman sa Ecuador. Ito ang tinatawag nating geoid. Ang diametro nito sa Ecuador ay mas malaki ng halos 42 kilometro kumpara sa pagitan ng mga dulo. Kapag tumigil ang pag-ikot, ang planeta na maituturing na isang malambot at madaling mabagong katawan ay dahan-dahang magsisimulang maging isang perpektong bilog or sphere dahil sa sarili nitong grabidad. Aabutin ng libu-libong taon ang prosesong ito, ngunit sasabayan ito ng napakalaking aktibidad sa heolohiya. Ang crust ng mundo ay mag-uumpisang pumutok, magkagusot-gusot at gumalaw na magdudulot ng walang tigil na lindol at pagputok ng bulkan sa buong planeta. Aabot sa sukdulan ang galaw ng tektonika. Ang biglaang paghinto ng pag-ikot ay magiging matinding bigat or stress para sa mga lithospheric plate. Isipin ninyo, kapag bigla mong pinahinto ang umiikot na hilaw na pula ng itlog, siguradong magkakaroon ng mga lamat ang ibabaw nito. Ganyan din ang kahihinatnan ng balat ng ating daigdig. Magaganap ang mga lindol
sa buong planeta na hindi na kayang sukatin ng kasalukuyan nating mga sukatan ng magnitude. Ito ay mga pagyanig na aabot sa 12 o hanggang 15, 2.15 puntos sa Richter scale, sapat para tuluyang magwatak-watak ang mga kontinente. Tatawid ang mga malalaking bitak or fault lines sa buong kalupaan at mula sa kaibuturan ng daigdig, bubulwak ang nag-aalab na magma. Walang anumang istruktura, kahit pa ang pinakamoderno at seismically resistant, ang makakatagal o makakatayo sa tindi ng pagyanig na ito. Kasunod ng mga lindol, magigising ang lahat ng bulkan sa planeta, kasama na ang mga matagal nang hindi aktibo at mga natutulog na superbulkan tulad ng Yellowstone. Ang magma na nasa ilalim ng napakalaking presyon ay hahanap ng daan palabas sa pamamagitan ng maraming bitak at pagkakahati sa balat ng daigdig. Lalamunin ng buong planeta ang mga pagputok ng bulkan na hindi pa nasasaksihan ang kapangyarihan. Bilyon-bilyong tonelada ng abo, uling at nakalalasong gas tulad ng sulfur dioxide ang ibubuga sa atmosfera. Ito ang maglulubog sa planeta sa isang makapal na tabing na hahadlang sa sikat ng araw sa loob ng mahabang panahon. Darating ang tinatawag na volcanic winter, ngunit sa isang sukdulang hindi pa naranasan sa kasaysayan ng daigdig. Ang temperatura sa ibabaw ng daigdig ay matinding babagsak na magiging isa pang malaking dagok sa anumang uri ng buhay na milagrong nakaligtas hanggang sa sandaling iyon. Ngunit isa sa pinakamalubhang kahihinatnan ang naghihintay sa atin at ito ay mangyayari sa kalawakan. Ang pag-ikot ng core ng mundo na gawa sa likidong metal ang lumilikha ng tinatawag na dynamo effect na siyang bumubuo sa magnetic field ng ating planeta. Ang di nakikitang kalasag na ito, ang magnetosphere, ang nagtatanggol sa atin mula sa mapaminsalang solar wind at cosmic radiation. Kapag tuluyang tumigil ang pag-ikot, ang core ay babagal din at sa huli ay titigil. Mamamatay ang dynamo machine at ang magnetic field ay biglang hihina hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ang mundo ay magiging walang proteksyon sa harap ng kalawakan. Ang pangyayaring ito ay magiging hatol ng kamatayan sa lahat ng buhay sa ibabaw, kahit pa nakalampas sila sa lahat ng matitinding kalamidad na nagdaan. Kung mawawala ang magnetic shield, direktang mapapasailalim ang Earth sa pagbomba ng cosmic rays at solar wind, ang mga charged particles na lumilipad mula sa araw. Ang level ng radyasyon sa ibabaw ng planeta ay tataas ng libu-libong beses na magiging lubhang nakamamatay sa lahat ng nabubuhay. Sisimula ng solar wind na unti-unting tangayin ang atmosfera ng planeta palabas sa kalawakan tulad ng nangyari sa Mars bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Sa kalaunan, mauubos ang ating makapal at mayaman sa oksihenong atmosfera at magsisimulang maging isang malamig, walang buhay na mundo ang planeta. Katulad ng pulang kapitbahay nito. Aabutin man ito ng milyon-milyong taon, ang proseso ay hindi na mababawi o irreversible. Mawawala sa Earth ang pinakamahalagang katangian ng buhay, ang hangin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa oras. Ang paghinto sa pag-ikot ng planeta ay magtatapos sa nakasanayan nating siklo ng araw at gabi. Dahil dito, ang isang araw ay para na ring isang taon. Patuloy pa ring iikot ang planeta sa paligid ng araw, ngunit hindi na ito iikot sa sarili nitong aksis. Ibig sabihin, ang isang bahagi ng mundo ay laging nakaharap sa araw sa loob ng 6 na buwan, habang ang kabilang bahagi naman ay lubog sa matinding dilim sa kaparehong 6 na buwan. Isipin ninyo, kalahating taon ng tuloy-tuloy, nakakapasong init ng araw, nasusundan naman ng kalahating taon ng nanlalamig at napakadilim na gabi. Ang mismong konsepto ng maghapon ay mawawala na.
Mapipilitan tayong mamuhay sa ilalim ng bagong-bago at matinding kalendaryo kung saan ang isang taon ay binubuo na lang ng isang mahabang araw at isang mahabang gabi. Sa bahagi ng planeta kung saan sisikat ang araw sa loob ng 6 na buwan, asahang lulukob ang init na parang impyerno. Mananatiling nakatigil ang araw sa isang bahagi ng langit at walang patid nitong iinitan ang ibabaw ng planeta. Abot ang temperatura sa 100 degrees Celsius or mas mataas pa. Ang mga karagatan, kung may matitira pa rito, ay magsisimulang kumulo at maging singaw na siyang magpapababad sa atmosfera ng water vapor at lilikha ng hindi matitiis na greenhouse effect. Ang ibabaw nito ay magiging isang sunog na disyerto kung saan ang tunaw na buhangin ay magsisilbing salamin at ang mga bato ay mabibiyak dahil sa tindi ng init. Anumang organikong buhay ay agad na masusunog at magiging abo. Ang bahaging ito ng planeta ay tuluyang mawawala ng kakayahang suportahan ang anumang uri ng buhay na alam natin. Sa kabilang panig, sa bahaging nababalutan ng gabi, mangingibabaw ang matinding lamig ng Arktiko. Sa loob ng 6 na buwan na walang sinag ng araw, ang ibabaw ng planeta ay mabilis na lalamig at ang init nito'y iiwan sa kalawakan. Babagsak ang temperatura sa negatibong 50 degree o kaya'y aabot pa sa negatibong 100 na degree Celsius. Ang lahat ng natitira sa mga karagatan ay nagyeyelong hanggang sa ilalim at magiging isang makapal, milya-milya ang kapal na patong ng yelo. Ang mga gas sa atmosfera tulad ng carbon dioxide ay magsisimulang magkondensa at babagsak sa ibabaw bilang dry ice. Ang mundong ito ng walang hanggang dilim at lamig ay magiging kasing walang buhay ng kaniyang nagbabagang kabilang panig. Hahatiin ang planeta sa dalawang matinding dulo, ang nagliliyab at ang nagyeyelo. Gayunpaman, sa pagitan ng dalawang matinding kalagayan na ito, mayroong manipis na guhit na kilala bilang terminator or zona ng takip silim. Ito ang linyang naghihiwalay sa walang katapusang araw at walang katapusang gabi. Dito, ang araw ay mananatiling nakapwesto sa abot tanaw na lumilikha ng isang walang hanggang bukang liwayway o takip silim. Sa teorya, ang temperatura sa bahaging ito ay magiging katamtaman at maaaring tirahan. Ang guhit na ito ay dahan-dahang gagalaw sa ibabaw ng planeta sa loob ng isang taon habang umiikot ang mundo sa paligid ng araw. Kung magagawa ng sangkatauhan na mabuhay, ito ay mangyayari lamang sa makitid at patuloy na gumagalaw na sonang ito. Ito ay magiging isang buhay ng pag-alagala sa walang sawang paghahanap at paghabol sa takip silim. Subalit, kahit sa mismong Terminator Zone, hindi pa rin kakayanin ng buhay. Sa hangganan ng nagliliyab at yelong atmosfera, lilitaw ang napakalaking pagbabago sa presyon. Magbubunga ito ng walang sawang mga bagyo at ipo-ipo na may pambihirang lakas na umiihip mula sa mainit na sona patungo sa malamig. Aabutin ng daan-daang kilometro bawat oras ang tindi ng mga hanging ito na magiging imposible ang pagtatayo ng anumang uri ng kanlungan o silungan sa ibabaw. Ang masang hangin na puno ng singaw mula sa sobrang init na bahagi ay makakasalubong ng yelong hangin mula sa madilim na bahagi. Ito ang magdudulot ng pinakamalalakas na pag-ulan at snowstorm sa kasaysayan ng planeta. Ang twilight zone na ito ay talaga namang magiging sona ng walang katapusang bagyo. Ang buwan, ang ating tapat na kasama, ay makararanas din ng pagbabago. Sa kasalukuyan, ang pag-ikot ng mundo ay naglilipat ng bahagi ng angular momentum nito sa buwan. Ito ang dahilan kung bakit dahan-dahan itong lumalayo sa atin sa bilis na humigit kumulang 4 na sentimetro bawat taon. Kapag huminto ang pag-ikot ng Earth, titigil ang prosesong ito. Higit pa rito, ang tidal forces mula sa buwan
na kasalukuyang nagpapabagal sa pag-ikot ng Earth ay magsisimulang kumilos ng pabaliktad. Susubukan nilang paikutin muli ang ating planeta. Ngunit dahil napakalaki ng masa ng Earth, sa halip, ang buwan ang siyang dahan-dahang lalapit sa ating planeta. Natatagal ng milyon-milyong taon. Sa huli, aabot ito sa tinatawag na Roche limit at roromogin ng grabidad ng Earth. Ang pagkakawatak-watak na ito ay magreresulta sa pagbuo ng isang sistema ng mga singsing sa paligid ng ating planeta, tulad ng makikita natin sa Saturn. Lahat ng artipisyal na satellite na umiikot sa low Earth orbit o mababang orbita ng ating planeta ay mapapahamak. Ang kanilang katatagan ay nakasalalay sa kombinasyon ng kanilang bilis at ng gravitasyonal na hila ng umiikot na planeta. Bagaman hindi sila titigil agad kasabay ng daigdig, ang kanilang mga orbita ay magiging lubhang hindi matatag. Magsisimula silang mawala ng taas at sa loob ng ilang araw, linggo o buwan, papasok sila sa siksik na bahagi ng atmosfera at masusunog. O di kaya, ang mga labi nito ay babagsak sa ibabaw ng lupa. Ang International Space Station, ISS, ang GPS system, mga communication satellite, lahat ng infrastruktura natin sa kalawakan na pinagkakabitan ng modernong sibilisasyon ay mawawala. Mapuputol ang koneksyon natin sa kalawakan at sa isa't isa. Ang konsepto ng oras na kinasanayan natin ay mawawala na. Ang ating mga araw na hinati sa 24 na oras, 60 minuto at 60 segundo ay direktang nakadepende sa pag-ikot ng mundo. Kung wala itong pag-ikot, magiging walang saysay ang kalendaryo. Ang mga oras, minuto at segundo ay mawawalan ng koneksyon sa natural na siklo. Ang tanging magiging sukatan na lang ng panahon ay ang taon, ang isang pag-ikot ng mundo sa paligid ng araw. Ngunit ang taong ito ay bubuuin ng isang walang katapusang araw at isang walang katapusang gabi. Ang sangkatauhan, kung mabubuhay, ay mapipilitang mag-imbento ng panibagong sistema ng pagtatala ng oras. Ito ay maaaring ibabatay sa paggalaw ng mga bituin o sa mga artipisyal na orasan na tumatakbo sa ilalim ng lupa, sa mga bunker. Ang kalangitan sa ating ulunan ay magbabago ng husto. Hindi na ito makikilala. Sa bahagi ng araw, ito ay magiging nakakasilaw, marahil maputi o maaliwalas dahil sa napakaraming singaw ng tubig sa atmosfera. Ang araw ay mananatiling isang nakapirming, nag-aalab na tuldok. Sa kabilang banda, sa bahagi naman ng gabi, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang lilitaw. Dahil walang light pollution mula sa syudad at mas manipis ang atmosfera, ang mga bituin ay sisikat ng sobra-sobra ang liwanag. Ang daan ng gatas, Milky Way, ay makikita na parang isang makintab at umaagos na ilog. Ang mga konstelasyon ay hindi gagalaw sa loob ng ilang buwan at mabagal lamang kikilos sa kalangitan habang lumilipas ang isang taon. Ito ang magiging pinakamaganda, ngunit siya ring pinakamapanganib na kalangitan na nasaksihan ng sangkatauhan. Bahagyang mag-iiba ang grabidad sa ibabaw ng daigdig. Ang centrifugal force na galing sa pag-ikot ng planeta ay bahagyang nagpapagaan sa atin, lalo na sa Ecuador. Napakaliit ng epektong ito, mga 0.3% lamang. Ngunit kapag tuluyan ng tumigil ang pag-ikot, mawawala ang puwersang ito. Lahat ng bagay sa planeta ay bahagyang bibigat. Halimbawa, ang isang taong may bigat na 80 kilo sa Ecuador ay tinatayang bibigat ng halos 250 gramo. Bagamat maliit na pagbabago ito, magdadagdag ito ng dagdag na bigat o stress sa lahat ng estruktura, natural man o gawa ng tao. Sa isang mundong unti-unti nang nagigiba, kahit ang kaliit-liitang pagbabago ay maaaring maging hudyat ng tuluyang pagbagsak.
Masisira at mamamatay ang lahat ng halaman sa planeta. Sa panig na laging nasisinaga ng araw, matutupok sila ng matinding init at tagtuyot. Ang photosynthesis, isang prosesong nangangailangan ng tamang balanse ng liwanag at dilim, ay tuluyan ng masisira. Samantala, sa panig na laging gabi, mamamatay ang mga halaman dahil sa matinding lamig at kakulangan ng liwanag. Sa tinatawag na Terminator Zone naman, ang walang tigil na mga bagyo at ipu-ipo ay basta na lang silang bubunutin at sisirain. Nangangahulugan ito ng katapusan ng lahat ng buhay halaman sa ibabaw na magdudulot naman ng pagguho sa ating food chain. Ang mga herbivore, kung makaligtas man sila sa paunang matinding sakuna, ay mamamatay sa gutom. Kasunod nito, mamamatay na rin ang mga carnivore or mandaragit. Wawasakin nito ang buong biosphere ng daigdig. Kung mawawala ang mga halaman na lumilikha ng oksiheno at hahayaan pang tangayin ng solar wind ang ating atmosfera, magsisimulang magbago ang komposisyon ng hangin. Unti-unting magre-reaksyon ang oksiheno sa mga bato sa kalupaan na magdudulot ng oksidasyon at pagbaba ng konsentrasyon nito sa atmosfera. Sa kabilang banda naman, ang pagputok ng mga bulkan ay maglalabas ng napakaraming carbon dioxide at sulfur dioxide sa hangin. Sa paglipas ng panahon, magiging nakakalason at hindi na angkop para sa paghinga ang atmosfera ng mundo. Dahan-dahan, susunod ang planeta sa landas ng Venus. Magiging isang nagiinit na greenhouse na may makapal at nakalalasong atmosfera kung saan imposibleng mabuhay. Ang tanging lugar kung saan, sa teorya, maaaring mapreserba ang buhay ay nasa kailaliman ng karagatan, partikular sa paligid ng mga hydrothermal vents na tinatawag na black smokers. Ang mga ecosystem na ito ay hindi nakadepende sa sikat ng araw o sa proseso ng photosynthesis. Sa halip, kumukuha sila ng enerhiya mula sa mga reaksyong kemikal na nagaganap sa ilalim ng balat ng lupa. Ang mga chemosynthetic na bakterya ay kayang manatili sa mga kalagayang ito na sumusuporta sa mga natatanging nilalang sa malalim na dagat. Posible na doon sa walang hanggang kadiliman at sa ilalim ng matinding presyon, ang apoy ng buhay sa mundo ay hindi tuluyang mamamatay. Naghihintay ito ng bilyon-bilyong taon hanggang sa muling maging paborablo ang mga kondisyon para sa buhay sa ibabaw. Upang mabuhay ang sangkatauhan, kailangan nating lumubog ng malalim sa ilalim ng lupa. Ang ibabaw ng mundo ay magiging isang nakamamatay na bitag dahil sa radyasyon, matinding init at mga malalakas na bagyo. Kinakailangang magtayo ng mga sariling sapat na lungsod sa ilalim ng lupa na kayang tumagal ng ilang dekada o kaya'y ilang siglo pa. Ang mga lungsod na ito ay dapat mayroong closed loop na sistema ng suporta sa buhay. Kakailanganin din ng artipisyal na ilaw para sa pagpapatubo ng pagkain gamit ang hydroponics at malalakas na pasilidad ng enerhiya, posibleng geothermal o nuclear. Ang sangkatauhan ay tuluyang magiging isang sibilisasyong parang daga-lupa, permanente ng hiwalay sa kalangitan at bituin at sa sikat ng araw na nooy pinagmumulan ng buhay. Talaga namang magiging kalunos-lunos ang psikolohikal na epekto sa mga makaliligtas. Ang pananatili sa loob ng masikip na espasyo kung saan walang pagbabago ng araw at gabi at walang natural na sikat ng araw ay magbibigay ng matinding bigat sa ating isip. Maglalaho ang kaibahan ng umaga at gabi. Ang ating circadian rhythms, ang siyang pumapamahala sa ating biolohikal na orasan, ay tuluyan at ganap na masisira. Ito ay hahantong sa malawakang depresyon, kawalan ng tulog, at matinding karamdaman sa pagkabalisa. Ang komunidad na nakakulong sa loob ng masisikip na bunker ay haharap sa panibagong mga problemang panlipunan, claustrophobia,
agresyon, at pagkawala ng layunin o motibasyon. Ang pagpapanatili ng buhay ng katawan ay nakasalalay sa pagpapanatili ng katinoan ng isip. At ito ay magiging isang hamon na kasing hirap. Kung hindi man mas mahirap, pati ang tunog ay magbabago. Ang bilis ng tunog ay nakasalalay sa kapal at temperatura ng kapaligiran. Sa napakainit na atmosfera ng panig na may araw, mas mabilis itong kumakalat. Samantalang sa nagyayelong hangin naman ng panig na may gabi, ito ay labis na babagal. Sa hangganan ng Terminator, kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hanging masa, lilitaw ang mga kakaibang acoustic effect, mga sound mirage, alingaw-ngaw, at pagbaluktot ng tunog. Ang dagundong ng walang hanggang bagyo ay kakalat sa libu-libong kilometro, nalilikha ng isang tuloy-tuloy at low-frequency na ugong na makababaliw sa sino mang nilalang na makaririnig nito. Tuluyan ng lulubog ang mundo sa walang hanggang kakoponiya, mananahimik ang mga konstelasyon sa kalangitan. Dahil hihinto ang pag-ikot ng daigdig sa sarili nitong axis, mawawala ang pang-araw-araw na paggalaw ng mga bituin sa himpapawid. Ang bawat hemisphere ay makikita na lamang ang kani-kanilang bahagi ng kalawakan sa loob ng 6 na buwan ng kadiliman. Ang tanging paggalaw na lang na mapapansin ay ang mabagal at taunang pagbabago ng posisyon ng mga konstelasyon dahil sa pag-ikot ng daigdig sa palibot ng araw. Maaaring maliit na detalye lang ito, ngunit kung sakaling manatiling buhay ang larangan ng astronomiya at nabigasyon, nangangahulugan ito ng isang kompletong pagbabago ng paradigm. Ang kalangitan ng bituin ay magiging isang aesthetic, hindi nagbabagong tanawin, isang alaala ng nakalipas na paggalaw. Mawawala na ang mga aurora, ang kahangahangang palabas ng liwanag. Sa kalangitan na ito ay nabubuo kapag ang charged particles mula sa solar wind ay nakikipag-ugnayan sa magnetic field ng daigdig, partikular sa paligid ng mga pole. Dahil mawawala ang magnetic field, hindi na kailangang mag-concentrate ang mga partikulo sa mga pole. Sa halip, bubombahin nila ang buong ibabaw ng planeta. Sa halip na magagandang aurora, ang matatanggap natin ay nakamamatay na radiation. Mawawala sa kalangitan ang isa sa pinakanakamamanghang pangyayari, at ito ay magiging isa pang madilim na simbolo ng tuluyang pagkasira ng planeta. Ang kagandahan ay mapapalitan ng hindi nakikitang kamatayan na nagmumula sa kalawakan. Lahat ng ilog at lawa ay mag-iiba ng direksyon o kaya naman ay tuluyan ng mawawala. Ang daloy ng mga ilog ay matinding naiimpluwensyahan ng tinatawag na Coriolis Force na bunga ng pag-ikot ng ating mundo. Dahil sa puwersang ito, ang mga ilog sa Northern Hemisphere ay kumakain sa o nagpapababa ng kanang pampang at sa Southern Hemisphere naman ay sa kaliwa. Kapag huminto ang pag-ikot ng Earth, mawawala rin ang Coriolis Force. Mawawala ang nakasanayan ng daanan ng mga ilog at dadaloy na lamang sila sa pinakamadaling ruta, direkta pababa ng dalisdis. Magdudulot ito ng matitinding baha sa ilang lugar at matinding tagtuyot naman sa iba. Sa huli, dahil sa pandaigdigang pagbabago sa distribusyon ng tubig, matutuyo ang halos lahat ng ilog. Ang matitira na lang sa kanilang dating kinalalagyan ay mga malalaking kanyon. Magiging kritikal na ang problema ng basura sa kalawakan. Libo-libong piraso ng lumang satellite at mga bahagi ng rocket na umiikot sa paligid ng mundo ang mawawala ng kanilang matatag na orbita. Babagsak ang mga ito papunta sa ating planeta at magiging isang maapoy na ulan ng nagiinit na metal. Ito ay magiging kahalintulad ng walang tigil na pag-ulan ng meteorite na posibleng tumagal ng ilang buwan o baka abutin pa ng taon.
Ang bawat pirasong papasok sa ating atmosfera ay magdudulot ng matinding banta sa buhay at sa lahat ng nasa ibabaw ng daigdig. Magiging puno ang langit ng nagliliyab na bakas ng bumabagsak na basura, isang malungkot na pamana mula sa space era ng sangkatauhan. Mag-iiba ang paggana ng Doppler effect sa tunog at liwanag. Kapag naririnig natin ang sirena ng ambulansyang papalapit, tila tumataas ang tono ng tunog. Pero kapag lumalayo na ito, bumababa naman ang tono. Nangyayari ito dahil sa paggalaw ng pinagmumulan ng tunog kaugnay sa atin. Sa umiikot na daigdig, ang epektong ito ay makikita rin sa pandaigdigang saklaw. Kapag huminto ang pag-ikot ng daigdig, mawawala ang mga epektong ito na bagamat banayad ay napakahalaga para sa mga tumpak na pagsukat. Maiibsan o maaapektuhan nito ang paggana ng mga radar, navigation systems, at maging ng mga astronomical observation. Ang mundo ay magiging mas static, hindi lang sa pisikal or mechanical na paraan, kundi maging sa konsepto ng wave o alon, pag-init ba ng mundo o paglamig, parehong nangyayari ng sabay. Hahatiin ang planeta sa dalawang matinding kalagayan ng klima. Ang karaniwang temperatura ng mundo ay posibleng hindi pa nga magbago, ngunit ang pagkalat nito ay magiging matinding kapahamakan. Ang kalahati ng planeta ay magiging parang Venus sa init, habang ang kabilang dulo naman ay magiging tulad ng mga nagyeyelong buwan ng Jupiter. Nilikha ito ng pinakamatindi at pinakamabilis na pagbabago sa temperatura na maaari nating isipin. Anumang usapin tungkol sa pag-init lang ng ilang degree ay mawawalan ng kabuluhan, lalo na kung haharap tayo sa isang mundong kumukulo ang isang bahagi at nagyeyelo naman ang kabilang dulo. Halos imposible na ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang hemispero. Wala ng mga satellite at dahil hindi na madaanan ang ibabaw ng mundo, ang tanging paraan ng koneksyon ay sa pamamagitan na lang ng radio waves. Subalit, ang ionosphere na siyang nagsasalamin sa radio waves para makarating sa malalayong lugar ay matinding masisira ng solar radiation. Magiging hindi na mapagkakatiwalaan ang koneksyon at maaabot lang nito ang limitadong distansya. Ang mga nakaligtas na grupo, kung sila'y mapupunta sa magkakaibang bahagi ng planeta, ay lubusang mahihiwalay sa isa't isa at hindi nila malalaman kung may iba pang buhay. Bawat silungan ay magiging isang hiwalay at nakabukod na munting mundo. Nakaharap tayo sa banta ng malawakang pagkalipol ng buhay sa karagatan. Ang biglaang pagbabago sa temperatura, kaasinan at komposisyong kemikal ng tubig, dulot ng paghalo at pagkilos ng mga karagatan, ay tiyak na papatay sa nakararaming organismo sa dagat. Ang mga coral reef na tinaguri ang tropical forest ng karagatan, ang unang maglalaho. Maging ang plankton, ang pundasyon ng marine food chain, ay hindi makakatagal sa ganitong kalagayan. Ang mga karagatan ay magiging parang isang patay at nakalalasong sabaw. Mararamdaman din ang matinding epekto ng katastrope maging ng mga nilalang na naninirahan sa malalalim na bahagi ng dagat. Ito ay mangyayari kapag nagsimulang bumagsak sa kanila ang bangkay ng milyon-milyong namatay na nilalang mula sa itaas na bahagi ng karagatan. Ang mga geostationary satellite ay babagsak sa iisang punto. Ang mga satellite na ito ay nakaposisyon sa itaas ng isang tiyak na bahagi ng Ecuador dahil ang kanilang bilis ay tugma sa bilis ng pag-ikot ng daigdig. Ngunit kapag huminto ang pag-ikot ng daigdig, patuloy pa rin silang gagalaw sa kanilang orbit. Magpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa bilis na higit 11,000 kilometro kada oras. Para sa sino mang nakatingin mula sa lupa, mabilis silang dadaan sa kalangitan at agad na mawawala sa abot tanaw.
ngunit ang kanilang mga orbita ay hindi na mananatiling matatag. Sa huli, babagsak silang lahat pabalik sa Earth. Karamihan sa kanila ay tatama malapit sa Ecuador, na lilikha ng isa pang malaking lugar ng pagkawasak at pinsala. Lahat ng kultura at kaalaman na naipon ng sangkatauhan, lalo na yung nakaimbak sa pisikal na paraan, gaya ng mga aklatan, museo at arkibo, ay mawawasak sa loob lamang ng mga unang minuto. Ang mga libro, pinta, eskultura, at maging ang mga computer server. Lahat ng ito ay magiging abo. Kahit ang mga digital data na nakatago sa cloud or sa mga server sa buong mundo ay mawawala ring kasabay ng pagkasira ng mga server na iyon. Ang tanging pag-asa na mailigtas ang pamana ng sangkatauhan ay ang mga datos na ipinadala sa malayong kalawakan, tulad ng mga misyon ng Voyager, o kaya naman ang impormasyong mabilis na naisalba ng mga nakaligtas at itinago sa malalalim na bunker sa ilalim ng lupa. Kaya naman, malaki ang panganib na tuluyan nating mawala ang buong kasaysayan natin. Mawawala ang kabuluhan ng mga konseptong silangan at kanluran. Ang mga direksyong ito ay nakadepende sa pag-ikot ng mundo at sa pagsikat at paglubog ng araw. Ngunit sa isang planetang hindi umiikot, mananatili ang araw sa isang bahagi na laging umaga at wala ito sa kabilang bahagi na laging gabi. Ang tanging magiging palatandaan na lang ay ang hilaga at timog na tinutukoy ng mga polo. Siguro, ang kapalit na mga direksyon ay tatawaging Solsegrad, ang dako kung saan laging nakatindig ang araw, at Tenegrad, ang dako naman ng walang hanggang kadiliman. Magbabago ang heograpiya at maging ang wika para lamang maipaliwanag ang nakatatakot at bagong realidad na ito. Ano ang magiging kapalaran ng hangin na ating binubuga? Mas mabigat ang carbon dioxide, CO2, kumpara sa oxygen at nitrogen. Sa isang umiikot na planeta, patuloy na hinahalo ng hangin at konbeksyon ang atmosfera. Ngunit sa isang mundong hindi gumagalaw, maaaring magsimulang maghiwalay ng dahan-dahan ng mga gas dahil sa grabidad. Ang carbon dioxide ay mabilis na maiipon sa mga mabababang lugar, nalilikha ng mga nakamamatay na bitag kung saan imposibleng huminga. Ang mga nakaligtas ay kailangang patuloy na bantayan ang komposisyon ng hangin at iwasan ang mga liblib na lugar na maaaring maging gas lakes. Kahit ang mismong hangin na inaakala nating karapatan natin ay magiging kaaway, ang issue ng waste disposal o pamamahala ng basura sa mga komunidad sa ilalim ng lupa ay magiging kritikal. Sa isang saradong ekosistema, hindi pwedeng basta na lang itatapon ang mga bagay. Kailangang i-recycle ng 100% ang lahat ng basura, organiko man o galing sa industriya. Anumang pagkakamali sa sistema ng pagreresiklo ay maaaring magdulot ng malaking polusyon sa hangin o tubig at mag-umpisa ng mga epidemya. Kailangang maging bihasa sa pagreresiklo ang mga nakaligtas at lumikha ng isang perpektong circular economy kung saan wala nang nasasayang. Ang presyo ng pagkakamali sa ganitong mundo ay mabilis at masakit na kamatayan para sa buong kolonya. Kailangan ng panibagong forma ng pamamahala at kaayusan sa lipunan. Ang mga lumang batas at ideolohiya na nabuo para sa mundong sagana at lumalago ay magiging walang silbi sa loob ng bunker, kung saan bawat patak ng yaman ay binibilang. Malamang na magkaroon ng matitindi at autoritaryanong rehimen na siyang magkokontrol sa pagpapamahagi ng pagkain, tubig at maging ng hangin. Ang kalayaan ng bawat isa ay magiging isang luho na hindi na kayang tustusan ng lipunan. Bawat miyembro ng kolonya ay magiging isang piyesa lamang sa malaking mekanismo ng pagpapatuloy ng buhay.
Maglalabasan ang mga bagong problemang etikal. Ano ang gagawin sa mga may sakit, matatanda, at sa mga hindi na kayang magtrabaho? Ang mga magiging sagot sa mga tanong na ito ay tiyak na malupit. Ang ebolusyon ay dadaan sa isang panibagong direksyon. Kung may buhay man sa daigdig na makakaangkop sa mga bagong kondisyon, tiyak na magiging ganap na iba ang kanilang anyo. Sa Terminator Zone, kung saan may walang katapusang dapit hapon at nagngangalit na bagyo, posibleng lumitaw ang mga organismong pandak at masinsin na kayang kumapit ng mahigpit sa ibabaw. Sa mga kuweba naman, sa ilalim ng lupa, maaaring mag-evolve ang mga nilalang na bulag na may matalas na pandinig at pangamoy. Samantala, sa ilalim ng karagatan, malapit sa tinatawag na black smokers, patuloy na magpapatuloy ang mabagal na pag-unlad ng buhay. Marahil, pagkalipas ng bilyon-bilyong taon, aahon itong muli sa ibabaw upang masaksihan ang isang mundo na ganap ng dayuhan at hindi na makikilala. Magbabago mismo ang kulay ng kalangitan sa dako ng palaging paglubog ng araw. Sa tinatawag na Terminator Zone, kung saan tila hindi gumagalaw ang araw sa abot tanaw, mapipilitang dumaan ang liwanag sa isang masiksik at makapal na bahagi ng atmosfera. Dahil dito, magkakaroon ng matinding pagkakalat, scattering ng asul at berdeng ilaw, tulad ng nakikita natin tuwing nagza-sunset sa ating mundo. Kaya naman, mananatiling kulay kahel, pula, at lila ang kalangitan sa bahaging iyon. Ito na ang magiging mundo ng walang hanggang dramatikong paglubog ng araw. Isang tanawing ubod ng ganda, ngunit kasabay nito ay trahedya rin, ang mismong backdrop para sa pagwawakas ng mundo. Pero paano kung hindi pala ito bigla ang huminto? Kung unti-unti itong babagal sa loob ng mga dekada? Bibigyan ito ng oras ang sangkatauhan na maghanda at magtayo ng mga kanlungan. Pero ang magiging epekto ay parehong nakakatakot. Hahaba ng husto ang mga araw. Magbabago ang klima. Magdudulot ng matitinding tagtuyot at baha. Magkakaroon ng matinding gulat, gera dahil sa limitadong kagamitan at para makakuha ng pwesto sa mga itatayong kanlungan. Ang mabagal na katapusan ng mundo ay maaaring maging mas malupit pa kaysa sa biglaang pagkawasak. Dahil mapipilitan ng sangkatauhan na panoorin ang sarili nitong pagbagsak ng live at ilantad ang kanilang pinakamalalang ugali. Posible bang muling paikutin o buhayin ang daigdig? Sa theoretical na antas, oo. Kung ang sapat na enerhiya ay itatarget sa planeta sa tamang direksyon, gaya ng pagpapasabog ng libu-libong nuclear bomb nang may tamang pagkakasunod-sunod sa kahabaan ng Ecuador o sa pag-orchestrate ng serye ng pagbangga gamit ang mga asteroid. Maaari itong bigyan ng panibagong momentum ng pag-ikot. Subalit, kakailanganin nito ng mga teknolohiya at napakalaking mapagkukunan na imposibleng makamit ng mga nakaligtas na nakakulong sa ilalim ng lupa. Ito ay isang misyon para lamang sa isang sibilisasyong may sukat na pangkosmiko. Para sa nalalabi ng sangkatauhan, ito ay mananatili lamang na isang pangarap na hindi na kailanman matutupad. Mawawala ang mga ulap na nakasanayan nating makita. Ang pagbuo ng mga ulap at ang mga sistema ng panahon tulad ng mga cyclone at anti-cyclone ay mahigpit na nakakabit sa pag-ikot ng daigdig at sa Coriolis effect o puwersa. Sa isang mundo na tigil sa pag-ikot, magiging mas simple ngunit mas brutal ang kalagayan ng panahon. Sa panig na may liwanag, mananatiling maaliwalas at nagbabaga ang kalangitan dahil lahat ng tubig ay agad-agad na maglalaho. Sa kabilang panig naman, ang gabi, ang kalangitan ay magiging alinman sa napakalinaw at nagyayelo o kaya ay babalutan ng manipis at mababang ulap na yelo. Sa Terminator Zone, ang bahagi kung saan
nagtatagpo ang araw at gabi, magwawala ang walang hanggang mga bagyo at matitinding pagkidlat. Ang nakasanayan nating mga ulap tulad ng cirrus, cumulus at stratus ay hindi na muling makikita. Ang paglalakbay sa kalawakan ay halos magiging imposible na mula sa ibabaw ng mundo. Sa kasalukuyan, ginagamit natin ang pag-ikot ng planeta upang magbigay ng dagdag na tulak sa mga rocket kapag inilulunsad natin ang mga ito patungong silangan. Nakakatipid ito ng napakaraming panggatong. Kung hindi naiikot ang planeta, mangangailangan ng mas marami pang enerhiya para makalabas at makarating sa orbit. Kailangan na nating umalis ng buong lakas at salungatin ng gravitasyonal na balong ng walang tulong. Sa harap ng sirang infrastruktura at matinding kakulangan ng mga mapagkukunan, ang ideya ng pag-alis sa patay na mundong ito ay magiging isang imposibleng gawain. Ang sangkatauhan ay tuluyan ng makukulong sa sarili nitong duyan na ngayon ay naging hantungan na. Ang mga polar ice cap ay tuluyang matutunaw at magiging bahagi ng mga bagong karagatan sa polar. Ang mga malalaking glacier ng Greenland at Antarctica na siyang nagtataglay ng napakalaking supply ng sariwang tubig ay tuluyang hahalo sa maalat na tubig dagat. Dahil dito, babagsak ang salinity o alat ng mga karagatan sa polar. Nababaguhin naman ang kanilang chemical composition at maging ang temperatura kung saan ito nagyayelo. Maaari itong magmukhang isang maliit na detalye lamang sa gitna ng malawakang sakuna, ngunit ito ay isa lamang patunay kung paanong ang global na sistema ng planeta na siyang inaasahan ng buhay ay tuluyan ng masisira at hindi na maibabalik. Ang balanse na binuo sa loob ng milyon-milyong taon ay mawawasak lamang sa loob ng ilang buwan. Malaking problema ang kakaharapin ng pagsasaka kahit pagawin ito sa mga bunker sa ilalim ng lupa. Kung wala ang natural na sikat ng araw, kailangang umasa sa artipisyal na ilaw na mangangailangan ng napakalaking konsumo sa enerhiya. Bukod pa riyan, maraming halaman ang umaasa sa mga insekto para sa pollination o pagpapabunga. Dahil mawawala na ang mga insekto sa ibabaw, kailangang lumikha ng mga artipisyal na tagapagbunga o di kaya naman ay manual na mag-pollinate ng mga pananim. Anumang pagpalya sa sistema ng ilaw, patubig o ventilasyon ay agarang magdudulot ng pagkasira ng lahat ng ani at magreresulta sa malawakang gutom. Sa huli, ang pagsiguro ng pagkain ang magiging pinakamahalaga at pinakakomplikadong misyon ng mga nakaligtas. At heto na, ang pinakamalupit at pinakanakakatakot sa lahat. Ang ating planeta, ang asul nating munting bolang ito, ang duyan ng buhay, ay magiging isa na lamang patay na tipak ng bato na hinati sa dalawang suktulan. Ang isang hating bahagi ay magiging tuyong disyerto na tila sinunog at ang kabilang panig naman ay magiging yelo at niebe, isang nagyayelong kaparangan. Ito ay magsisilbing paalala kung gaano kadupukpok at kakaiba ang buhay at kung paanong ang isang salik lamang, ang pag-ikot, ang nagpapanatili sa lahat ng kamanghamanghang pagkakaiba-iba nito. Kung titingnan ng mga susunod na mananaliksik, kung sakaling dumating sila, ang daigdig mula sa kalawakan, hindi isang buhay na mundo ang makikita nila, kundi isang pilat. Isang pilat na nagpapaalala na kahit ang pinakamatatag na sistema ay kayang gumuho. Ito ang magiging pinakadakilang trahedya sa kasaysayan ng universo. Isang trahedya na malamang ay walang sino man ang makakaalam. Mula sa supersonic na hangin na bubura sa lahat ng bagay sa ibabaw ng planeta hanggang sa walang hanggang araw na sisilab sa kalahating bahagi ng mundo at walang hanggang gabi na magpapayelo sa kabilang bahagi. Ang pagtigil sa pag-ikot ng Earth
ay hindi lamang isang simpleng sakuna. Ito ay isang kumpletong pagbabago sa mga batas ng pisika at biyolohiya ng ating tahanan. Ang mental experiment na ito ay nagpapakita kung gaano karupok ang ating mundo at kung gaano tayo umaasa sa tahimik at tuloy-tuloy na paggalaw na ito. Nabubuhay tayo sa isang higanting karusela at ang paghinto nito ay nangangahulugan ng katapusan ng lahat ng ating pinahahalagahan. Salamat sa inyo sa pagsama sa amin sa apokaliptikong paglalakbay na ito hanggang sa dulo. Kung nakakagulat sa inyo ang mga faktong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga susunod na hindi kapani-paniwalang senaryo. At ngayon, narito ang pangunahing tanong. Sa tingin nyo, magkakaroon pa ba ng kahit isang tsansa ang sangkatauhan na makaligtas sa ganitong uri ng mundo? Sa ilalim ba ng lupa o sa tinatawag na Twilight Zone? Isulat ninyo ang inyong pinakabaliw na teorya sa comment section sa ibaba. Pag-usapan natin yan